Magandang umaga mga kaibigan, mga kapatid, and welcome back ulit sa aking channel, Jinjuana Patindo. So mga kaibigan, binabalik na naman ulit natin ang pinapakita nating Ninoy Aquino International Airport. Alam nyo ba kung bakit mga kaibigan? Dahil po ating kinukumpara kung ano po talaga ang pamamahala at pamumuno ng mga Aquino. So ito po ang dahilan kung bakit po pinapalitan ang Manila International Airport ng Ninoy Aquino dahil nga sa sinasabing dito nga pinatay ang Aquino sa kanyang buhay. Dito po siya binawian ng kanyang buhay dahil po sa kanilang maling nagawa sa bansang Pilipinas. So, sa hindi po nakakaalam mga kaibigan, mga kapatid, kaya po natin ito binabalik-balikan dahil nga pinapamukha ko po sa inyo or pinapaalala ko po sa inyo na ito po ang dahilan ng kanilang sinasabing pagwawagi dahil pilit po nilang sinisiraan ang mga Marcos na maling pamamahala ng bansang Pilipinas. Paulit-ulit ko po itong ipaalala sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, upang tayo po ay magising sa katotohanan. Kung atin pong napapansin, meron po itong kalakip na video regarding doon sa isang interview ni Noy ng kanyang nung siya'y nabubuhay pa doon sa kanyang isang speech. May sinasabi siya doon na parang ang kanyang speech doon is pinapatamaan niya ang mga Japanese people or ang bansang Japan. Meron siyang sinasabi doon sa kanyang speech na ang Japan is walang R. Ano ba yun ng pagkabigkas niya? Instead na corrupt, mayroon siyang sinasabi doon na na horapsyo, parang ganun. Imbis na corrupt, hindi ma-pronounce ng maayos dahil nga sa Hapon or sa Japan na lingwahe. Ito po yung sinasabing you have the president that being horapsyo or corruption. Yun po ang kanyang gustong pinapahiwatig. Kaya ko po ito pinapakita sa inyo or sinishare sa inyo mga kaibigan upang maikumpara natin dahil wala na po silang ginagawa kundi puro ang nasa isip is pangungurakot, pagnanakaw sa kaban ng bayan at saka kita nyo naman dahil sa kailang pamumuno matagal na pong ganyan ang hitsura ng airport natin. Tapos ang kanyang anak bago din namatay ang kanyang anak dahil po binabalahura niya ang airport na ito dahil po siya po ay pangunahing pinuno doon sa sinasabing Laglag Bala Scam, Laglag Bala Syndicate at saka modus ng Laglag Bala Syndicate Scam at saka ano pa man tawag doon. Talagang talamak ang ganitong sistema ng pamamahala ng kanyang anak na si Noynoy Aquino. Kung ating mapapakinggan ang kanyang speech dahil nga doon sa sinasabing siguro nga sa kanyang pangangampa niya para sa mga Hapon. Dahil nga sa nandyan naman din ating masubaybayan. So parang paulit-ulit natin itong ipaalala sa atin mga kaibigan, mga kapatid para po tayo ay ating makampara talaga kung ano ang tunay na layunin, kung sino po talaga ang totoong makatao, makadiyos, makabayan at saka makapilipinas. Wala na po silang ginawa kundi ayan. Kung sinasabi nilang walang pagnanakaw na nangyari, dapat po yung Aquino International Airport dapat po matagal yung na-develop pero wala po talagang nangyari dahil iba ang pinakaabalahan nila. So, malinaw na malinaw mga kaibigan, mga kapatid kung ano ang motibo sa kabila ng kanilang panunungkulan, sa kabila ng kanilang paninira against sa mga Marcos. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo mga kaibigan dahil nga kumukuha po tayo ng kaalaman para po maalala din ng mga sumusunod na mga henerasyon. So, ayan po, ating pakikinggang ang maikling video dahil sa kanyang sinasabing interview or speech. So, pakinig. And I consider, he said, the Filipino people the most lucky people in Asia.
And the people were, of course, surprised, and they wanted to know why they were lucky. He said, you know why you are lucky? You have a president who robs you, and you have a first lady who robs you more. They brought. So, ayan mga kaibigan, di ba narinig nyo naman kung ano ang sinasabi niya? Very rocky. You have a president who robs you and the first lady who robs you more. So, that is the statement that he's enunciate properly. So, correct me if I'm wrong mga kaibigan, mga kapatid, kung ako po'y nagkakamali sa aking pagbibigas at kung ako po'y nagkakamali sa aking pag-share sa inyo kung paano po niya sinisiraan ang pamumuno at pamamahala ng mga Aquino ay ng mga Marcos mga kaibigan. So ngayon naman ating tutunghayan, ating i-share ang mga magandang nagawa ng mga Marcoses, di ba? Ngayon pinagtulong-tulungan sila lahat dahil nga sa kanyang kabataan, dahil nga sa kanyang pagka gold-minded at saka gold businessman. Siya po ay nakapag-invest ng mga ginto sa iba't ibang bansa. At saka mayroon po tayong issue na yung sinasabing pag-aari ng bansang Pilipinas doon sa bahay ng nasa New York. So ating isa-isahin din mga kaibigan. So dito naman aking ipapakita sa inyo ang ginagawa ng mga Marcoses. Tulad halimbawa ng kanyang asawa na yung Pangulong Ferdinand Marcos natin. Meron siyang ginagawang nuclear power plant. So, doon sa kanyang nuclear power plant, pinaghandaan, ginastusan, talagang pulido ang pagkakagawa. Meron din po tayong video doon na nakikiusap siya sa kanyang pagbaba doon sa kaguluhang ginawa ni Corazon Aquino na wala siyang choice kundi bababa na lang sa pwesto para hindi madugo ang mangyayari. So, nandiyan naman din po aking sana po sa inyong masubaybayan at saka ating makikita yung sinasabi nating pagpapatayo ng nuclear power plant. So, ito po ang kanilang mga accomplishment ng mga Marcoses. Di ba inuulit ko, nandyan yung nuclear power plant, nandyan yung medical center, Philippine Children's Hospital, heart center, kidney center, lung center. So, paulit-ulit po tayo mga kaibigan. Parang ating pong ipapamukha po talaga. So, kung ikukumpara natin kay Aquino, yung kay Corazon Aquino, anong ginagawa niya? PCGG, Philippine Governance, Philippine Coalition in Good Governance. Pero hindi po talaga yun ang layunin. Di ba ngayon nagsilabasan ng mga kaibigan, mga kapatid na yung nakaw na yaman is sinusuot na ngayon ng kanyang anak na si Chris Aquino. So ito na po mga kaibigan ang sinasabi nating nuclear power plant. 'Di ba napakaganda sana kung ating itong nasubaybayan, ating napakinabangan. Ito po ang pinakamatinding project. Ito po yung vision ng ating Pangulong Ferdinand Marcos na mapakinabangan ng taong bayan. Kung ito po ay sinusuportahan ng Corazon Aquino, talagang hindi po sana tayo naghihirap. Pero hindi po niya sinusuportahan dahil nga sa kanyang personal na interest. Kung mahidwaan sila man ng kabilang partido, Marcos against Aquino, Aquino against Marcos, it's either vice versa, ginagawa nilang personal. Pero kung ating mapapakinggan ang sa side ng mga Marcoses, hindi sila dumedepensa, wala silang binabalik na bato. Kumbaga sa kasabihan ng ating sa Bible na kung batuhin ka ng tinapay, kung batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kumbaga naman sa ating kasabihan ngayon, lagyan natin ng ibang term, kung batuhin ka man ng bato, batuhin mo rin sila ng tinapay, pero yung tinapay is nasa garapon, mga kaibigan. Kung sino nakaka-relate sa ganitong kasabihan or ganitong kwento-kwento, so, shout out sa inyo lahat dyan, mga kaibigan, mga kapatid. So,
Kung inyo po nagustuhan ng ating pag-share ngayon mga kaibigan, mga kapatid, naway mag-subscribe kayo sa aking channel, Jen Joanna Patindol. Click the notification para magiging updated po kayo sa ating mga susunod na vlog. Marami pa po tayong i-share mga kaibigan, mga kapatid, base sa ating mga nakaalaman, base sa ating experience, base sa ating mga karanasan sa buhay din, base din sa ating mga nakikita. Dahil nga nandyan na po lahat kung paano po nila sinisiraan. Kung inyo po talagang napapansin mga kaibigan, wala po silang halos wala po silang imik. Kasi ang kanilang ginagawa is upang tayo po'y magkakaisa, ipagbubuklod ang mga mamamayang Pilipino, ipagkasundo ang mga mamamayang Pilipino. Anong ginagawa ng mga Aquino? Pinagbebenta ang mga pag-aari ng Philippine properties. Ang ginagawa ng mga Marcos, ito'y pilit na inaayos, ito'y pilit na para maisakatuparan ang pagkakaisa nating mga mamamayang Pilipino. So, yun po ang kanyang layunin. Hindi po niya ginusto na tayo po ay magkakawatak dahil po tayo ay makadiyos, makatao, makabayan. So, malamang kung ang mga Aquino is hindi ganun ang takbo ng kanilang pag-iisip. So, siguro nga, kasi di ba si Aquino is talagang English speaking siya, nung kung inyong napapansin yung interview niya is talagang English speaking naman talaga siya. So, ito po yung pakiusap ni Ferdinand Marcos kay Corazon Aquino. Ating pakikinggan mga kaibigan. Kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan nuclear plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi. At maalala daw ng taong bayan si Marcos habang kandidan ng Bataan Nuclear Plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihiganti. Huwag natin idamay sa bayan ng Pilipinas.